Hola mga ka-animales! For today's video ay gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano gamitin itong Oxwood spray na nabili namin online. Dahil kung maalala nyo yung aking video noong isang araw ay may mga manok na nagtutukaan at wala ng balahibo. Syempre para hindi maubos ang ating mga manok. So ayun, kung mapapansin nyo ay may sugat na ang ating manok, so kailangan natin i-spray yan at takpan natin. So ang purpose nito ay to treat the wound, yun nga Oxwood spray. At syempre mga ka-animales ay iwas feather pecking na rin. So, para na din sa ating karagdagang kaalaman, so ang mga manok ay attracted yan sila sa red o pula. So, kapag may makita silang blood sa kapwa nila manok, tutukain nila yan kasi meron silang high contrast vision. And meron silang curiosity na kapag may makita silang pula, pagkain ba to? Parang ganon yung mga manok natin. Kaya naman kapag meron tayong case na ganito sa ating mga manok, ay better na bumili tayo ng ganitong spray, itong Oxwood spray, or kung hindi pa tayo nakabili, ay better na i-segregate na muna natin sila. Yung mga walang balahibo ay i-separate na muna natin sila sa ibang kulungan nang sa ganon ay iwas tukaan at iwas mortality na din. At isa pa, ang mga RIR natin ay mga aggressive yung mga yan. Kaya naman, huwag nating ipaghahalo ang mga maliliit nating manok o mga bansot sa mga breeders natin katulad ng mga ito. At isa pang karagdagan patungkol sa ating mga Rhode Island Red ay kung bakit mabagal ang kanilang pagtubo ng kanilang feathers ay hindi nila prioritize yung process ng pag-grow ng kanilang new feathers, kundi mas prioritize nila yung energy nila sa pangingitlog or laying. So ayun, pagkatapos ng activity natin sa Rhode Island Red ay lipat naman tayo dito sa ating mga Peking ducklings. Ito na nga pala yung mga na-hatch namin noong February 19. So meron na silang 1 week or 10 days, kaya naman pwede na din silang ilipat sa growing pen. Alam nyo, ang kagandahan sa mga alaga nating mga manok or mga ducks ay mas maganda na isegregate natin sila by age nang sa ganun ay maiwasan natin yung zero mortality. So ayan yung mga ducklings natin, ang lalaki na nila. Yung mga Peking ducks talaga ay mabilis silang lumaki, lalo na kung pure commercial feed yung ipapakain natin. Patungkol naman sa pagkain ng ating mga chickens or ducks or livestock, ay pwede din naman na hindi pure commercial feed yung ipakain natin. Dahil nga may kamahalan din ang commercial feed, ay pwede tayo mag-alternatives. Pwede nating haluan yung commercial feed ng leafy greens like cabbage, moringa, banana trunk, or kung meron tayong azola ay much better. Dahil ang azola ay mataas sa protina, so ibig sabihin ay mas mabilis din naman na lumaki ang ating mga livestock. So ayun, hanggang dito na lang muna. Sana ay meron din tayong natutunan for today's video. See you on my next video. Happy farming!